Dalawang barangay captain na tumatakbo ngayon 2023 sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Magkaparehong pananaw, pumapabor sila sa paghahati ng Barangay Dolores. Lalo sa mga malayong sityo, nais nilang mahati na para magkaroon sila mas madali ang responde sa kanila. Kapa, magandang araw po. Kumusta na po? Ikatlong araw na ngayon. Kukumustahin ko lang yung kampanya ninyo mula nung isang araw. Bayan. Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa ating lalo na sa aking mga kabarangay sa Barangay Dolores. Ano po ang maasahan ng inyong mga barangay? Ano po ang ating mga programang ilalatag at aasahan ng ating mga Barangay Dolores? Siyempre, ang unang-una po natin tukan, bigyang pansin ang ating po sa ating environment. Nais po natin itong mas palakasin, mas paayusin at linisin ang ating minamahal na Barangay Dolores. At siyempre, ng peace and order. Dahil tayo ay membro ng Task Force ADL, nais po natin itong mas bigyang pansin. Siyempre, ang maging safe po ang ating mga kabarangay at maging maayos po ang ating seguridad dito po sa ating minamahal na Barangay Dolores. Ayan, syempre ang ating lalo na sa ating mga senior citizen, nais po natin silang mabigyan ng maayos na ayuda o ano man ang kanilang mga pangailangan tulad po ng ating sakit, ang kanilang pong kalusugan. Nais po natin malaman kung ano po ang kanilang mga pangangailangan. Kaya tayo po simula noon ay tao-tao po talaga na nakikipag-usap sa kanila upang malaman natin kung ano ang kanilang mga hinaing at problema. Doon naman po kami kumukuha ng ating nilalatag na programa at plataforma na ating pong sinasabi sa mga tao na sa kanila rin naman po ito nagmula. Nais po natin itong malaman at syempre ayun po ang ating gagawa ng solusyon pag po tayo naupo. Ayan. Kapaklep, ilang sa tatlong araw yung pag-iikot dito sa Barangay Dolores, ano ang sa tingin niyo ang pakiramdam ng inyong mga taga-Barangay Dolores? Ano ang pakiramdam ng isang barangay kapitan, Angel Paklep? Kaya sa totoo lang nakakatuwa dahil dito sa kada lugar na ating pong pinupuntahan, nararamdaman po natin yung kanilang sobrang welcome po tayo, nararamdaman natin yung pagmamahal ng ating mga kabarangay dahil syempre hindi naman po tayo ngayon lang na umiikot dahil sa ngayon pa tayo tatakbo na bilang barangay captain na tayo naging barangay kagawad. Talagang alam naman po nila, alam po natin na kung ano yung mga pwede natin gawin at nagagawa po natin ito. Hindi pa po tayo barangay captain pero tututukan natin kung ano pa po pwede natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong pagtanggap ng sobrang init na pagtanggap po. Salamat. Hap, isa na lang ang ating katanungan. Kumusta ang kung sakali kayo ang pinalad ang peace and order sa Barangay Dolores? Ayan, siyempre ang peace and order po, nais po natin itututukan. Tulad ng sinabi ko po kanina, bilang membro po ng Task Force ADL na hanggang ngayon po, ito ay existing at nagkumaganan pa rin po sila. Nais po natin madagdagan pa ang ating force multiplier dito po sa Barangay Dolores. Dadagdagan po natin ito. At least, ang importante po kasi nandiyan na sila at mabigyan po sila ng tahanan ng bahay upang sa ganun mas ganahan silang sa kanilang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kabarangay at dadagdagan pa po natin magiging katuwang po tayo ng pamalaang bayan ang ating pamalaang barangay. Magtutuwang po tayo na maging magkaroon ng mas pagkakaisa pa at pabigyan pansin ang peace and order sa ating barangay. Kapay, tanong ko lang itong dating naging issue sa Barangay Dolores. So, malaki kasi ang Barangay Dolores, at nagkaroon ng sangguniang resolution na dapat daw hatiin at sa sobrang dami, ang laki, at maraming humingi ng tulong lalo sa malalayo na medyo mabagal daw ang responde. Pabor po ba kayo na mahati yan ang Barangay Dolores? O kaya naman, lalo pag ikaw na naging kapitan? Sa tingin ko po, kasi siguro sa laki nga po talaga ng bawat barangay dito po, lalo na dito sa Barangay Dolores. Tingin ko, kaya naman po, ang importante po kasi talaga, hindi mo pwede na sa iyo lang ang barangay na parang hindi ka magkakaroon ng pakikiisa sa ating bayan. Kasi ang importante, mapuntahan mo sila, maglagay ka talaga po ng mga taong itatalaga natin kada lugar na makakatuwang po natin
ating marinig ang hinaing ng mga bawat lugar, bawat sitio urok, lalo sa mga subdivision po dito sa Barangay Dolores. Okay, mensahe na lang siguro. Mensahe na lang po, Barangay Kapitan Angel Pacleb sa inyong mga kabarangay sa Barangay Dolores. Ayan, muli maraming salamat po sa ating pong mga kabarangay. Wala po tayo pong kinahangan. Una-una, tulad ng aking pag-iikot at aking pong laging sinasabi na magkaroon po tayo ng pagkakaisa dito po sa ating minamahal na barangay. Dahil ito pong ating pagtakbo, ang ating pong pagkapanalo, hindi po namin ito pagkapanalo. Pagkapanalo po ito ng Barangay Dolores at pagkakaisa po natin mula po sa bayan ng Taytay, ating minamahal na Barangay Dolores, upang sa ganun maging maayos ang ating paggobyerno at pagkakaisa ng bawat mamamayan dito po sa Barangay Dolores. Maraming salamat po, Kapitan Angel Pacleb, sa pagpapaulak sa media interview. Salamat. Ayan, maraming salamat. Issue ng bayan. Yes sir, magandang araw sa inyong lahat. Sa aking mga kabarangay, sa pong magandang araw. Kap, ano ang aasahan ng iyong mga kabarangay kung sakaling ikaw muli ang iluklok sa Barangay Dolores bilang isang barangay kapitan ng Barangay Dolores? Sa loob ng isang taon na aking panunungkulan, nang ako po ay mag-assume, ay marami pong bagay ang ating naipatupad. Ang pagpapatuloy ng pamimigay ko ng ayuda sa mga senior citizen, hindi po yung one-time na bigayan lang, kundi yung pagkalinga sa mga senior citizen. Ang patuloy na pagpapalawak ng serbisyo medikal ng barangay ko na ginawa ko po sa loob ng isang taon. Meron po akong 2 dentista sa aking barangay at meron po akong isang OB-GYN at isang pediatrician na hindi po nangyari sa matagal na panahon sa akin. Sa loob po ng isang taon na ginawa ko po ito. Ang patuloy na paglilinis ng aming mga creeks and canals, ang patuloy na pagpapalinis ng ating mga kakalsadahan sa pagtatala ng iba't ibang mga magwawales. Mula po ng aking manungkulan, 130 na po mahigit ang aking magwawales. Kaya isipin po rin kung gaano po kalinis ang aking barangay. At karangalan ko rin pong ipagmalaki na kami po sa loob ng halos 9 na taon ay ngayon lamang nabagyan ng rekognisyon ng ating pamahalaang panlalawigan na isa sa may pinakamalinis na barangay at may pinakamalinis na daan ng tubig. Yan po ay ilan lamang sa mga programang ating nais maipagpatuloy. At siyempre po, kasama ko po ang aking SK si Bless Katipay at ang aking mga kagawad ay ngayon pa lamang po ay pinagtutuon lang namin ng pag-aaral ang kung paano talaga magbigay ng magandang livelihood project. Hindi po livelihood project na parang ligas kugol lang. Ang gusto ko po ay mga pangmatagalang na proyekto na alam namin na makatutulong sa ating mga kabarangay. Kap, marami ang mga naghihintay ng mga katanungan tungkol sa peace and order. Ano ba ang ating magagawa sa peace and order? Ngayon alam naman natin na mga kabataan ay masyadong mga mapupusok. Ang peace and order po sa aking barangay mula po sa ating panunungkulan ay mataas ang rating. At ang katunayan po niyan, ang aking pong mga tanod sa annex building sa Upper Dolores at ang aking tanod dito sa poblasyon na kung tawagin ay patuloy na nagro-roving. Ito po ay ginawa ko dahil na rin po sa panawagan ng mga subdivision at ng mga komunidad kung saan alarmado sila sa dami ng nangyayaring nakawan noon. At mula po nang ipagpatupad ko ang regular roving at pag-iikot ng aking mga tanod, ito po ay landalimitahan. Ang mga suliranin po sa mga kabataan, hindi po problema lamang ng Barangay Dolores yan. Nationwide po yan. We are thinking of asking the parents to be more participative pagdating po sa mga programa ng barangay para po maiwasan magkalat ang mga kabataan sa gabi. Alam po natin na pagka nakakalat ang mga kabataan sa gabi, malamang ang aksidente, malamang ang nabubuntis ng mga kabataan. Kaya po kami nakikipag-ugnayan sa mga magulang kapag po kami may nahuhuling mga kabataan na sila mismo ang dapat gumabay. Hindi po talaga dapat ang barangay ang mag-aalalay sa mga kabataan, kundi ang mga magulang. Malaki po ang Barangay Dolores, Kap Roy, ano? Dati kasi sa mga nakaraang sanggunian, may mga nagpanukala na malaki daw. Gusto nilang gawing hahatiin. At ayon naman sa ating mga kabarangay, mula noon, mga panahon na yun, dapat daw hatiin. Gawa ng
hindi yata maabutan sila ng lalo't pagresponde ng barangay. Sa ngayon po ba sa pag-upo nyo bilang kapitan, kumusta po yung kayang-kaya po ba ng Barangay Dolores talaga? Ang Barangay Dolores po ay isa sa pinakamalaking barangay. Ang katunayan po ng aming pong voting population pa lamang ay nasa 37,000 na. At kung yan po talagang ilalagay natin sa daos, mga multiply by 4 to 5, ganun po kalaki ang aming barangay. At pagdating po dyan sa mga paghahati-hati ng barangay, ang aking pong saloobin dyan, noon pa man ay tumatayo ako na walang masama kung maghati-hati ng barangay. Ang tinatanong ko lamang po, alam ba ng bayan ng Taytay kung ano ang aming mga hangganan? That is first to resolve. At ang panlalawigan po ang dapat din kumilos dito. I-resolve muna kung ano ang amin. And then, tsaka tayo maghati-hati. Kasi ang problema po ngayon sa Taytay ay hindi alam at may mga dispute kami. Inaari namin itong partin to, inaari ng ibang bayan. Malapa dapat maayos muna yan at saka pag-usapan ang paghahati-hati ng barangay. Paano kung dumating na nahati ang barangay at natapos ang isang usapin sa lupa na wala na palang matitira sa isang barangay? Ano po gagawin nila doon? So dapat po yan ay pag-aralan munang mabuti. Pero yung pag-upo nyo nga po, matapos itong ikaw yung naging kapitan, kumusta po yung naging responde po ninyo sa mga tao? Dahil dati umaangal sila, lalo sa social media. Pero si Kapitan Roy Tapawan po ba, nabigyan nito ng pansin at nagawa ng paraan? Hindi po sa pangmamayabang. Kami po ay meron ding mga empleyado na nakatoka kung saan makikita namin yung may mga negatibong sasabihin sa amin kung kami meron mga pagkukulang. Pinagmamalaki ko po sa inyo na sa loob po ng 1 taon halos at kalahati, madalang po ang puna sa amin. Bagkos, they are encouraging us na ipagpatuloy kung ano yung aking sinulan. Wala nang aking manungkulan. Wala po kaming problema sa basura. May mangilan-gilan po na talaga matitigas ang ulo naming mga kababayan. But we are trying to cope up yung lahat. Hindi po ako perfecto, pero kailangan kong tugunan lahat ng pangangailangan nila. Kailangan lang ulan talaga natin dito ay koordinasyon at kooperasyon ng mamamayan at ng pamamahala. Yun po talaga importante. Lahat naman ina-attend namin, peace and order, cleanliness, ang mga sa senior citizen, PWD, even ang aking mga may sakit na matatanda. Nagbibigay po kami ng tulong. Bakit ang problema sa basura ay dati talamak sa amin, ngayon hindi po. Kasi we try to properly schedule yung pagkolekta namin. Hindi ko kami perfecto. Marami rin ko kaming natatanggap ngayon na mag-election, ang daming ipinupula naman. Sabi ko sa tagal, 1 taon mahigit, wala kami na pagkatapos ngayong election, meron na silang nasasabi. Well, ako given na ko yan, but to tell you the truth, ang aking pong panunungkulan ay nakatutok sa kalinisan. Kaya ako hindi talaga, pagka may nagsasabi sila na may problema sa basura, we attend immediately. Hindi ko pwedeng tumagal sa akin ng 24 oras na ang sumbong, hindi ko maa-actionan. Hindi ko pwede sa akin. Ibig nyo sabihin, Kap Roy Tapawan, may segregation pala ang Barangay Dolores, kaya ang pagkuha ninyo ng basura ay meron tamang oras at tamang araw. Not totally segregation. Kasi ang segregation nangyayari yan sa MRF. At yung segregation na gusto ipatupad ng national, yan mula sa bahay-bahay. Kami, we attend sa lahat ng tawag na may mga pahakot na basura. Beside pa nun sa aming mga schedules. Yung po ang importante. At kami po may naka-standby na ngayon na truck. That in case merong immediate, meron po kami re-responding truck. Hindi lang po peace and order na re-respond yan. Pati ho sa kalinisan, meron kami. Pagkakailangan maglinis ng sapa, immediately, nandun kami. Pagkakailangan maglinis ng kanal, immediately, nandun kami. Lahat po yan, properly coordinated. Kaya pagka sinabi lang, hindi ba namin natin, ano na lang ho yan, mga paninira na lang yan. Pero so far naman ho talaga, in fairness sa aking mga kabarangay, halos karamihan po ng natatanggap namin ay words of encouragement at pagpapasalamat. Ang isa na lang natin katanungan, huli katanungan, Barangay Kapitan Roy Tapawan, magkano ang ira ng Barangay Dolores? Para sa kalaman ng ating mga taga-kabarangay.
ito pong huling kwenta ng AYRA na tatanggapin ng barangay para sa loob ng 1 taon ay halos umabot po ng 73. Ito po ay dating 80 million. Dahil po dumaan ang pandemic, nabawasan po ito ng almost 15%. Kaya umabot kami ng 68. Awa ko ng Diyos siguro sa ganda ng pumapasok naman ng ekonomiya at pagtulong na rin ng barangay sa proyekto ng gobyerno. Umangat po ito, naging 73. So hindi na ho 12 million ang nawala sa amin. Pero talagang napakalaki nung nawala yung 12 million. Yung ho talaga ang nag-improve. Malaki ho talaga AYRA ng mga barangay dito sa Taytay. Nasa inyo po ang pagkakataon ngayon, Kapitan Roy Tapawan, ngayong barangay election SK 2023. Bukas po ang aming Maraming salamat, maraming Jerjo. Sa aking mga kabarangay, hindi ho ako tumatakbo dahil gusto ko lang umaba ang aking panunungkulan. Alam ko po na meron pa akong dapat ayusin at tapusin sa aking panunungkulan. Hindi ako nag-aangat ng matagal o mahaba. Kailangan ko lang kung makumpleto at ma-establish ko ang aking barangay. At pagka natapos na ho yan, at masasabi ko na sa sarili ko na ako'y accomplished politician o accomplished leader, okay na po sa akin yan. At lagi niyo pong tatandaan, mga kabarangay ko dito sa Barangay Dolores, ang panuntulan po ng aking panunungkulan, lahat po ng gagawin namin sa Barangay Dolores ay para sa ikagaganda ng barangay at nagugustuhan, maganda sa paningin ng aking Panginoon Diyos. Yun po ang pinaka-importante sa akin.